Alright, so welcome back sa ating channel, ang Sips Peter TV. At ngayon, pagbigyan natin ang isang request sa ating isa sa mga subscriber na kung ano ba daw ang mga materials o mga kagamitan na ihanda during bunkering. Ito na ngayon ang ipinapakita ko sa inyo, ang mga gamit. Ito yung sampler. Dito kinukuha ang sampler sa mga diesel at saka fuel na ipadala doon sa laboratory. So ito yung diesel at ito yung fuel. Ito yung diesel gasket at saka ito yung fuel gasket. Ito yung bolt at saka itong bolt sa fuel. So may mga sukat dyan na naisulat ko. I-zoom nyo na lang at makikita nyo yung sulat dyan. Sinulat ko. At ngayon, ang gagawin natin dito, i-prepare natin lahat yung mga gamit. Hindi lang itong dalawang sampler ang i-prepare natin, pati iba pang mga spanner. At ipapakita ko sa inyo ang susunod na video nito, kung ano ba ang mga kailangan pa. At susundan nyo. So ito yung mga kailangan natin. Kailangan tayong may half drum at saka yung luna. Itong luna na to, ito yung pansapin para kung may mga tulo-tulo na bunker, hindi mapupunta doon sa ditre, hirap paglinis. At saka itong bolt, saka yung mga spanner. Yung spanner na yan ay may 30 at saka 24, at saka yung stripper. Yan. Saka yung bakahan. Tapos bilang isang fitter, pag mayroong cargo operation or bunkering operation tulad nito nga magbunker tayo, kailangan i-disconnect mo yung acetylene oxygen mo sa taas. I-disconnect mismo doon sa bottle sa taas. Ngayon, kailangan i-drain mo lahat yung natitirang laman dito sa linya. Kailangan zero. Mukha niyan. Zero sa oxygen. Kailangan zero din sa acetylene. Ganyan. Importante to dahil pag may umakyat na inspector o port state control, maaaring magpinalty yung barko dahil hindi pa na-disconnect yung acetylene oxygen. At saka pagkatapos niyan, na-disconnect muna yung acetylene oxygen. Ayan. Dito ka naman sa welding. Kailangan welding, nakahanging yung ground. Pati yan, source. Itong source na to, disconnected na rin to. Ayan, disconnect. Disconnect na rin yan. Tapos dito, sa pinaka main welding natin, kasi dalawang welding dito, disconnect na rin to. Ayan. Takpan. Yan ang trabaho natin bilang isang fitter. Kailangan yung mga gamit natin disconnected basta mayroong cargo operation. Mapirto man o sa angkorahe basta may cargo operation tulad ng STS, yung ship to ship transferring cargo at saka bunkering. Kailangan welding natin disconnected lahat, pati acetylene disconnected. So yan ang trabaho natin bilang isang fitter during bunkering. Itong video na to, ito ay para sa mga baguhan lang. Yung bago lang sampa sa barko. Yung first timer. Para maalala nila kung ano ang mga trabaho na kinakailangan. Alright, so nandito tayo ngayon sa Gibraltar at tayo ay mag-bunkering. So, itong Gibraltar na to ay isang famous to sa mga seaman na pag sinabing Gibraltar ay makikita nila tuwing daan sila dito, papasok dito sa Mediterranean. So, itong Gibraltar na to ay nakapag-tour na rin ako dito dati. Way back 2007. So mayroon kaming tour dito dati. Kaya alam ko yung
mga magandang lugar dito sa Gibraltar. So mayroon dyan na tinatawag na Europa Point. Yung Europa Point, makikita mo dyan sa may pinakadulo. Makikita mo siya yung lighthouse. Umakyat kami dyan sa lighthouse na yan. Malaking lighthouse. At tanaw mo yung mga barko na dumadaan. Yan ang tinatawag na Europa Point. Yung malaking lighthouse nila. At mayroon din kaming nakikita doon, pinapakita sa tour guide, yung tinatawag nila na the Apse of Gibraltar. Isang klase na unggoy or monkey na medyo mabalahibo siya at medyo yung aura niya medyo mapula-pula ang mukha. Di katulad yung monkey sa atin na medyo itim. Sa kanila mayroong brown yung buhok nila ng unggoy nila, yung Apse of Gibraltar, at saka mapupula-pula yung mukha. Marami yan dun. Sabi nung tour guide, mayroon daw silang 160 animals dyan, at pinapakain din nila dahil wala namang ganong dyan pagkain, so pinipid nila. Yun ang nasa Gibraltar. Tapos mayroon dyan sa Gibraltar yung Nature Reserve and Cable Car. Mayroon din dyan. At di ko natandaan kung magkano binayad namin nun sa cable car, yung paakyat dun sa bukid para makita yung tourist spot doon na tinatawag nila na St. Michael Cave. Yung St. Michael Cave ay magandang tanawin doon. May mga stalagmites at saka stalactites makikita doon. Tsaka iba-ibang kulay. Napakaganda tingnan. Parang siya, marami siyang mga iba-ibang kulay na stalagmites. Yung pang-apat dyan na tourist spot, yung tinatawag nila na highest point, o ang tawag doon ay O'Hara Battery. So doon sa pinakataas na yon, sa O'Hara Battery, ay mayroong 425 meters high mula doon sa sea level. So ang lahat ng paikot dyan, makikita mo yung mga barko dumaan, saka yung dito sa side sa Spain, makikita mo yung mga building doon sa pinakatuktok ng tinatawag na O'Hara Battery, the highest point. Tapos mayroon din silang mga dolphins na dito sa may gilid. Mayroon mga tinatawag, may iba kung gusto nila ay mag dolphin watching, mayroon din sila. So ang binalik ko yung sinasabi ko na St. Michael Cave. Napakaganda sa loob to. Marami siyang mga kulay. May kulay light green, orange, saka yellow at ay hindi ko na matandaan. Basta maganda doon. Mayroong taas na, yung cave na yon ay may taas na 274 meters. Taas nun. Ito yung dito nagtatago yung mga Netherlands. Mga fighter ng Netherlands dito nagtatago sila. Kasi dating panahon ay napakalamig. Dito sila nagtatago para hindi ganong malamig.
So pagkatapos namin doon ay napunta kami doon sa tinatawag na Morris Castle. Morris Castle na yon ay maganda din tingnan, pero ano na siya, ng luma na siya. Ang hugis ay kwadrado at may mga ginamit na mga stone. Ginamit ang wall nila na solido na stone na ang tinatapyas. Pagkatapos na bumaba na kami doon sa Main Street and Casmate Square. Maganda yung ano nila, may fountain doon na parang circle, round ball ba, doon dumaan yung mga sasakyan. Mayroong fountain doon na makaganda. Ay sabi nila ginawa pa daw yun ang round ball na yun noong 1817. Malapit siya sa doon sa Cathedral Square. Yung ano na yon, yung Main Street and Castle Square. Tapos pumasok din kami doon sa tinatawag nila na The Great Sig Tunnel. Ito yung ginagawa nila ng mga unang panahon mula nung 1779 to 1783. Yung paggawa nila ng tunnel. Yung tunnel na yon ay pinagtiyagaan nilang binutas kasi yung lugar na yan ay puro bato yan. Hamak mo yan umpisa nung 1779 tapos natapos ng 1783. Hamak mo yan pagbubutas nila. Ito ay ginagamit din nila sa defense nung nagka World War II. Ito yung ano nila. Itong tunnel na to ay may kabaan na, kung di ko malimutan, ay 51 kilometers. 51 kilometers ang haba nung tunnel na yun. Hindi naman to diretso, medyo paikot-ikot siyang ganon. Siguro nung pagbutas, kung matigas, lumis sila ng konti hanggang yung pinipili lang siguro nila yung medyo malambot, kaya umabot siya ng 51 kilometers. Alright, so yun lang ang aking ibahagi sa inyo, ang basic lang ng information about Gibraltar, para kung may nagtatanong sa inyo kung ano ba ang Gibraltar. So yun lang ang sa aking na-experience, so naibahagi ko sa inyo. So balik tayo doon sa pag-usapan natin ang fuel oil bunkering. Dahil dito na kami sa Gibraltar, nag-aantay na kami ng information sa barko na didikit sa amin. So paghandaan natin ang mga bagay na dapat handaan sa trabaho natin bilang Pilipino. So sa nakikita natin slogan, don't take chances. So ibig sabihin, huwag na nating antayin pa na magkaroon ng problema during sa bunkering. Kamukha nung nakikita nyo dyan sa screen ay iyan ang pollution sa mga ibang barko na nagpabaya sila during sa bunkering. Kailangan pag nagbunkering, kailangan alerto. Lahat ng watchkeeper alerto. Kung may makikita kayong kukunting mga tagas, kailangan itawag nyo na sa bridge or itawag nyo mismo doon sa barge. Huwag nung hayaan na patuloy na nagtumutulo, dahil ang kalalabasan niyan ay magkaroon ng oil spill at malaking problema sa kumpanya at malaking problema din sa iyo dahil involved ka doon sa pag-watchkeeper. Maaaring mawalan ka ng trabaho at malaking penalty sa kumpanya. So, kailangan alerto tayo sa lahat ng oras. Kung ilang oras yung bunkering, kailangan alerto ka rin hanggang matapos para walang mangyayari during sa bunkering. Kailangan alerto lahat
pati Peter, alerto, lahat ng mga involved sa watchkeeper, alerto ka rin. Dahil yan lang ang magandang puhunan upang tayo hindi magkaroon ng pollution. Dahil kung magkaroon ng pollution ng isang barko, malaking problema sa iyo, malaking problema sa company. Okay, magtatanong kayo, ano bang bunkering? What is bunkering? Bunkering is the procedure, is one of such operation on ship which has been reason for several accidents in the past. But bunkering on ship can be fuel oil, sludge, diesel oil, and cargo, etc. So, bunkering of fuel or diesel is required utmost care and alertness to prevent any kind of fire accident or oil spill. So, iingatan natin yan. Pag nagbunkering, kailangan talagang alerto. Pag may kunting leaking o makikita nyo na leaking yung gasket or expansion joint or mga manifold, barbula leaking, kailangan isabihin doon sa bunkering barge na staff or itawag mo doon sa bridge. So, ano ba ang pag-prepare ng bunkering operation? How to prepare for a bunkering operation? So, the ships must be ready for any fuel transfer before the actual process. All associated pipes and tanks should be sounded and prepared. So, kailangan natin yung pagbangker tayo, kailangan i-ready natin yung tangke na kargahan at lahat ng fuel tanks kailangan i-sounding just in case na kung mayroong abnormality na tataas siya, ibig sabihin may passing, kailangan i-prepare yon. Pero normally niyan, before magbunker, kailangan mayroon kayong designated na fuel tank na doon ikakarga at saka estimated na siya at saka calculated na kayang mag-handle ang tangke na yan sa volume na ikakarga. So, may tinatawag na bunker plan. So, what is mean by bunker plan? So, fuel oil bunkering is a critical operation on ships which required a receiving oil safely into the ship, tanks without causing or overflow of oil. So, ang itong bunkering plan made by chief engineer is to be discussed, and in some companies the plan is also sent to the owner for the approval before starting the bunkering process. So before magbunker, kailangan lahat kayo na involved nga crew sa bunkering, kailangan mayroong meeting or discussion by chief engineer. Si chief engineer ang mag-handle niyan, ipapaliwanag kung saan yung side na magbunkering, kung anong unang ikakarga, kung ilang volume ang ikakarga, kung saan tangke, para ma-aware yung mga watchkeeper. Yun, katulad ng Peter, ma-aware ka kung saan ang side na bunkering para doon mo i-prepare ang manifold, halimbawa port side, starboard side. So doon mo i-prepare yung mga gamit mo. Kaya mayroon siyang tinatawag na bunkering operation para ma-aware ka rin kung saan ikakarga. Maliwanag doon ang pag-explain ng chief engineer. So, ano ba ang mga types sa bunker fuel? So, explain natin to. Yung bunker, ang types niyan, tatlong types yan. Yung HFO, yung tinatawag na heavy fuel oil, at saka MDO, yung marine diesel oil, and LSHFO, yung low sulfur heavy fuel oil. They are considered bunker fuel, which highlight and significant proportion of the merchant fleet powered by the fuel types. So, itong yung mga ginagamit sa pag-bunker o paggatong doon sa makina, sa mga barko. So, tinatawag na, bakit kailangan natin ng bunker fuel? Bakit ang ginagamit ay bunker fuel? So by 2020, the global shipping fleet
will be required to slash the noxious emission from thick sulfur laden bunker fuel. So ito na ngayon, itong 2020 na to, halos lahat required na mag-slash the noxious emission. Kaya itong barko na sinasakyan ko, mayroon na kaming tinatawag na scrubber. Yung scrubber na yan ang nag-slash sa noxious emission. So, instead na itim ang ibubuga dyan sa Ximenia, ang dito sa barko namin ay puting-puti ang usok. Kaya na-reduce namin yung air pollution. Yun na yun. Dahil sa unang mga panahon, yung heavy fuel ang ginagamit, nagkaroon ang mga daming air pollution. Daming nagkaroon ng childhood asthma. Daming nagkaroon ng other respiratory ailments. So, nakakasama yung itim na usok. So, normal. Ang itim na usok ay nakakasama. So, ang tinatawag na, how much bunker fuel does a ship use? So, ito na ngayon. The amount of fuel actually be used on sailing defense and primarily on ship speed. Most ship engine have been designed for top speed ranging between 20 or 12 to 20 knots per hour, which is between 23 to 28 miles per hour. Like Panamax container ship, ang Panamax nga container, yan ang pinakamabilis na mga barko, ay nagkukonsumo yan ng 63,000 gallons of marine fuel per day sa speed na 20 to 25 knots. Yan ang malakas ang konsumo sa fuel. Whereas dito sa amin na barko ay nag-speed lang kami ng 12 to 40 knots. So mababa yung konsumo namin. Nasa mga 20 above lang siguro, o 15 to 20 to 25 tons. Siguro ganun, or gallons. Ngayon, before mag-bunker, how do you pressure test a bunker line? So ganito, bago mag-start ang bunker, one day before, kailangan i-prepare na yung lines. Lalo na kung mga luma na barko, kailangan mag-conduct ng pressure test. So, this is the best achieved by using the fuel transfer pump to fill the bunker lines up to the manifold. So, ito yung ginagamit na yung ginagamit namin na pang pressure test, yung fuel pumps. Kakargahan namin yung linya hanggang do sa manifold. Ang ikakarga naman with fuel oil. First, before that, purge the line via manifold valves, then build pressure in lines until 1.5 times the normal operating pressure is reached. So, ibig sabihin, kailangan 1.5 times the normal operating pressure. Halimbawa, nag-operasyon dito sa barko, ang maximum capacity sa tubo, karamihan dyan 7 kilos. Pero pag nag-bunker kami, ang ginagamit lang namin, pinakataas namin dito, 3 kilos lang. So, 3 kilos. So, ang nakalagay dito, ang nakalagay dyan sa discussion, kailangan pag pressure test ka, kailangan taasan mo ng 1.5 times the normal operating pressure. So, pressurean mo siya ng 5 to 4 to 6 kilos or 7 kilos. Yun maganda. Kung wala siyang leaking, so pagdating sa bunkering na, hindi na siya magli-leaking dahil ang pressure lang ibibigay ay 3 kilos lang. So, ano ba ang HFO na paggagamitan? So, ang heavy fuel oils are mainly used as a marine fuel.
and HFO is the most widely used marine fuel at this time. Virtually, all the medium and low speed marine diesel engine are designed for heavy fuel oil, but older steam locomotives, wala na to ngayon, yung mga ganun. So ang ginagamit ngayon, dandahan na inalis yung heavy fuel oil. Ang pinalit ngayon ay low sulfur na. Low sulfur. Kasi ang low sulfur ngayon, itong 2020, kailangan ang SOx emission o sulfur oxide na ilalabas doon sa chiminea, kailangan 0.50% na lang. Dati 3.50%. Pero ngayon, binago na itong 2020, kailangan 0.50%. So nagkaroon ng revise na. Pero dito sa ano namin, sa barko na to, kaya katulad nung sinasabi ko, mayroon kami ditong tinatawag na scrubber. So dito ni-slash namin yung SOx emission. Maganda ang resulta kasi puting-puti yung bunker. So ito na lang ang maisasabi ko sa about bunker, dahil isa lang tayong Peter. So hindi ko lahat isasabihin dahil ito yung basic lang. Dahil kung marami pa akong sasabihin, so hindi na pwede dahil hanggang doon lang tayo sa Peter position. So basic lang tong pinaliwanag ko sa inyo dahil ito ngayon magbabangkiring tayo dito sa Gibraltar. So ngayon, ito yung mga trabaho sa Peter na sinasabi ko. Lahat dyan ay ikaw ang magtrabaho. Katulad nung pagkabit ng hose, disconnect or connect, ikaw rin magkabit niyan, ikaw magbantay doon sa manifold, ikaw ang mag-control sa sampling bottles. Kailangan kontrolin mo yan na kailangan sabay matapos ang bunkering, matapos din pagkarga mo sa fuel oil sampling. Hindi pwede na nasa gitna pa lang kayo tapos na yung sampling nyo. Hindi maganda yon dahil kinukuha sa laboratory yung buong processing. Baka mamaya sa huling buga nila ay puro tubig na, ay magkaroon ng problema. Mas maganda yung sabay. Matapos yung bunkering, matapos din yung pagkarga mo sa sampling para makuha yung ano ang problema diyan sa fuel oil, just in case na may wrong abnormality doon sa main engine natin. So, yan lang po ang masasabi ko at marami pong salamat. At kung mayroon kayong katanungan, pwede kayong mag-comment din sa baba. At kung mayroon kayong mga iba pang kailangan about bunkering, magsabi lang kayo sa akin at mag-comments at ay sasagutin ko kung ako ay maka-online. Marami pong salamat. Ito po ang Ships Peters TV. Sana po kung nagustuhan nyo itong video na to, sana i-click nyo yung subscribe button dyan at notification bell para kayo ay ma-update sa aking mga susunod na mga video, para kayo ay may makuha kayong mga idea or may matutunan kayo, lalo na sa ating mga baguhang Peter na kasasampa lang sa barko. At mag-ingat kayo dyan at pagbutihin nyo yung ginagawa nyo. Kung mayroon kayong mga alanganin, mag-comments na kayo sa akin at ako ay magtutulong sa inyo. Wala akong hinahay dito, lahat ibibigay ko dahil katulad ng sinasabi ko sa inyo sa unang mga barko ko, gusto kong tumulong sa inyo para kayo naman ang mag-work dito sa barko dahil kami ay medyo may edad na, so pa-retire na. So kayo na naman ang mag-handle dito sa posisyon natin bilang isang Pinoy Peter na pinaka number 1 sa Pilipinas at pinaka number 1 dito sa labas. Basta pag sinabi na Pinoy Peter ay magaling. So hanggang doon lang ako at sana pagpanatihin natin yung tanyag natin na ang Pinoy Peter ay magaling. Okay. Tapos na yung bunkering natin. Completion na ang bunker natin sa low sulfur
fuel oil at saka sa marine gas oil. Tapos na, na-disconnect na yung hose. Ayan, nandito na tayo sa room natin. Yan yung dumikit na bunker barge. So inabot ang 800 tons, inabot ng 3 hours lang pinamping nila. Tapos plus mga papilis pa, dagdag ng 1 oras. Ayan na, tapos na. So ganun lang ang trabaho ng Peter, mag-disconnect at saka mag-connect ng hose at gwardiya sa manifold. Yun lang ang trabaho at saka preparasyon sa mga gamit. So yun lang. Yan, tapos na. Okay, maraming pong salamat sa nanood at sana may napupulot kayong mga trabaho ng Peter. Ito yung trabaho natin bilang isang Peter. Itong video na to ay request to sa pasampa pa lang na Peter at saka yung Peter trainee. Itong request nila kung ano daw ang mga gagawin sa Peter kung magbunkering. So ayun na, nakita nyo na kung ano ang trabaho natin bilang isang Peter dito sa barko. Okay, marami pong salamat at ingat kayo dyan sa lahat.